Philippine Embassy or Embahada ng Pilipinas sa bansang Japan nagpaalala sa mga pasahero na pupunta or bibisita sa nasabing bansa dahil sa pagtaas ng kaso ng influenza na kailan lang na ikinamatay ng idol natin or ng idol ng mga batang 90s na si Sanchay. Kaya dahil dyan, inaabisuhan ng Embahada ng Pilipinas ang mga Pilipino na pupunta sa bansang Japan na magsuot ng face mask at dapat kumuha ng travel insurance. Nagpaabiso naman ang Philippine Embassy in Japan sa pagtaas ng kaso ng influenza o trangkaso doon. Kaya para sa mga babiyahe sa Japan, payo ng Embahada, magsuot po ng face mask sa matataong lugar. Kumonsulta rin agad sa doktor kung makakaranas ng mga sintomas ng trangkaso. At kumuha ng travel insurance kung pupunta ng Japan. Una po pong naging usap-usapan ang influenza-induced pneumonia matapos itong maging sanhi ng pagkamatay ni Meteor Garden star Barbie Sue nung magbakasyon siya sa Japan. Babala ang Philippine Embassy sa Japan sa mga Pilipinong naninirahan at babiyahe sa Japan dahil sa tumataas na kaso ng influenza sa bansa. Ayon sa embahada, kung babiyahe patungong Japan, mainam na kumuha ng travel insurance bilang paghahanda sa mga hindi inaasahang pangangailangang medikal. Ugaliin rin nila ang pagsusuot ng mask lalo na sa mga matataong lugar at pampublikong transportasyon. At kung masama ang pakiramdam, ay manatili muna sa kani-kanilang mga tahanan. So, ang tanong ng marami ngayon na required ba talaga ang travel insurance kapag pupunta sa bansang Japan? Actually guys, hindi naman siya required. Pero dahil nga sa kaso or pagtaas ng kaso ng influenza na may namatay na nga, ay sinasuggest ng Embahada ng Pilipinas na kumuha nito para hindi magkaproblema sa financial kapag may ganitong pangyayari. Pwera na lang kung isa kang OFW. Dahil kapag OFW guys, anything happens sa ibang bansa, lalo kapag aktibong miyembro ka ng OWA, ay sagot tayo ng ating gobyerno. Isa sa best example na dapat kumukuha ng travel insurance, lalo na kung hindi ka naman OFW, ay yung tatay ng kababayan natin na papunta sana sa bansang Canada na may connecting flight sa bansang Taiwan. Pero hindi na siya nakaabot sa bansang Canada, dahil sa Taiwan pa lang ay binawian na siya ng buhay. Hindi naman agad maiuwi ang katawan ng kababayan natin dahil hindi naman siya OFW at hindi siya sagot ng gobyerno. Isang Pinoy na may Canadian Super Visa ang na-stroke sa eroplano habang papunta ng Canada. Naiipit po ngayon ang pamilya sa Taiwan matapos pumanaw ang kababayan, kaya tumihingi sila ng tulong sa mga kapwa Pilipino sa Canada. Narito ang report. Mula sa paliparan sa Maynila, lumipad si Arturo Cervantes papuntang Canada noong Lunes. Kaka-aproba lamang ng kanyang Canadian Super Visa, kaya excited ang pamilya sa kanyang pagdating. Ang Super Visa ay isang klase ng visa sa Canada na ibinibigay sa magulang ng mga kwalipikadong Filipino-Canadian. Pero sa kasamaang palad, habang sakay ng eroplano papuntang Taiwan para sa kanyang layover, biglang nakaranas ng stroke si Tatay Arturo. Palapag na po kasi sila ng Taiwan nung mga 30 minutes na lang daw po. Tapos minadali na lang daw po nung piloto kasi emergency nga po. Kailangan na ibaba yung tatay ko para madala sa ospital. Mapapapait po ng tatay ko. Ang pangarap na magkasama-sama ang pamilya sa Canada bigla na ngayong naglaho. Na-comatose si Cervantes ng 2 pang araw dahil sa brain hemorrhage ayon sa mga doktor. Agad na nagtungo ang anak at Filipina-Canadian na si Kea Encinare sa Taiwan. Pero noong Huwebes, binawian na rin ng buhay si Tatay Arturo sa Landseed International Hospital. Ang hirap po kasi ang tagal ko po hinintay yung tatay ko tapos ganito lang po nangyari. Gusto ko pa daw pumabutan, pumunta na daw po agad ako kasi in few days daw po ba din na umibap yung tatay. Pwede po hindi ko siya abutan.
Ang problema ngayon ng pamilya ay kung paano ililipad pabalik ng Pilipinas si Tatay Arturo dahil labis na napakamahal ang pag-uwi ng labi ng kababayan na sana'y nakasama man lang ng pamilya dito sa Canada. Dito pumapasok ang kahalagahan ng mga travel insurance, lalo na kung ang bumabiyahe ay may edad na. Nagtulong-tulong man ang magkakapatid, kaibigan at kamag-anak, hindi pa rin sapat para mailipad si Tatay Arturo sa Pilipinas at maihatid ng mapayapa sa kanyang huling hantungan. Sa mga kababayan anila sa Canada na nais silang tulungan, may GoFundMe page kung saan maaaring ipahatid ang pinansyal na tulong at gaano man ang halaga, malaki ang pasasalamat ng pamilyang nagluluksa rin ngayon. Kaya humingi po kami ng tulong sa Philippine Embassy. Pwedeng tulungan po kami maiuwi ang tatay ko sa Pilipinas. Hindi po namin kaya. Ang hirap po. Napakabait po ng tatay. Nakipag-ugnayan at ipinaalam ng Omni News sa Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Taiwan ang nangyari kay Arturo. Ang MECO ay ang opisina ng gobyerno ng Pilipinas doon. Kinumpirma ng pamilya Cervantes na natanggap ng MECO ang komunikasyon ng Omni News. Humiling kami ng isang panayam ngunit walang sagot mula sa ahensya. Ayon kay Encinares, tutulong nila ang MECO sa pagproseso ng mga rekwisito at dokumento para maibalik sa Pilipinas ang kanilang ama. Pero walang pinansyal na maitutulong ang ahensya dahil hindi naman daw OFW ang kababayang si Arturo. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.